maligtas na pagmamahal ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang parusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang pamumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang kasiyahan ng pagmamahal ng ating mga magulang mga bata ay sa pagbibigay. Ito ang dahilan kung bakit ang ating ina ay inaalagaan at inaasikaso tayo sa ating mga pangangailangan. Ang ating ama ay nagsisikap magtrabaho, may mailagay lamang sa pagkain sa ating hapagkainan. At ito ang dahilan kung bakit ginagawa nila ang lahat. Mapagtapos lamang tayo sa ating pag-aaral. Masaya silang ginagawa ito kahit mahirap sapagkat nagbibigay sila ng pagmamahal sa atin. Kahanga-hanga ang pag-ibig ng ating mga magulang, hindi ba mga bata? Ang tunay na pagmamahal mga bata ay hindi maramot. Handang ibigay ang lahat, mapabuti lamang ang kanilang minamahal. Iyan ang ginawa ng Diyos Ama sa atin. Hindi niya hinayaang mapahamak ang tao. Sa halip, dahil sa kanyang sobra-sobrang pagmamahal, ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Kuya Jesus, upang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa turo ng simbahan, ang sukdulang pag-ibig ni Jesus ay siyang nagbigay ng halaga sa sakripisyo ni Kristo na tumubos at magbayad. Nakilala niya tayong lahat at minahal sa paghahandog ng kanyang buhay. Sa pagbibigay ni Kuya Jesus ng kanyang buhay sa krus para sa atin, ipinakita niya sa atin kung gaano kalaki ang kanyang pag-ibig sa atin at kung gaano tayo kahalaga at kamahal-mahal bilang tao. Tandaan natin mga bata, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay libre at walang bayad. Sobrang laki at dakila, kaya't nakuhang ialay ni Kuya Jesus ang sariling buhay sa krus para sa atin. Walang hihigit sa pag-ibig ng Diyos na nag-alay ng buhay para sa atin na kanyang minamahal. Ngayong ika-4 na linggo ng Kwaresma ay tinatawag natin itong linggo ng Latare, na ang ibig sabihin ay magalak. Tayo mga bata ay inaanyayahan na tunay na magalak at magdiwang sapagkat ang pagmamahal ng Diyos para sa atin ay walang kapantay at walang katapusan. Mahal tayo ng Diyos kung sino tayo at ano tayo. At ang kanyang pagmamahal sa atin ay hindi kailanman magbabago. Iniimbitahan lamang tayo ni Kuya Jesus na tanggapin ang kanyang mapanligtas na pagmamahal at pahalagahan ang regalo niyang kaligtasan para sa ating lahat.
Paano natin mapapahalagahan ang regalong kaligtasan ni Kuya Jesus sa atin? May papakita natin na pinapahalagahan natin ang regalong kaligtasan ni Kuya Jesus kung tayo ay patuloy na iiwas sa masama, sisikaping magbago at sa pagiging masipag sa paggawa ng mabuti. Tandaan natin sa bawat pag-iwas natin sa kasalanan at pagtutuwid sa ating buhay, napaparangalan natin ang Diyos na nagmamahal sa atin ng lubos.